Bagamat pinag-aagawan ng Pilipinas at China ang panatag o Scarborough Shoal, ipinagbawal na ng China ang pangingisda roon at sa ilan pang bahagi ng West Philippine Sea simula May 16 hanggang August 1. Bagamat sa tingin ng marami, pati na ang ating Department of Foreign Affairs ay wala sa lugar ang fishing ban na idineklara ng China, mukhang positibo ang tingin dito ni Pangulong Aquino. May report si Chino Gaston. Simula Miyerkules May 16 hanggang August 1, ipinagbabawal ng China ang pangingisda sa ilang pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang dito ang Scarborough o Panatag Shoal na naging sanhi ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero hindi pa malinaw kung sakop ng fishing ban ang mga mangingisdang Pilipino. Imbes na mabahala, ikinatuwa ni Pangulong Noynoy Aquino ang hakbang na ito ng China. Makakatulong daw kasi ang ban sa pag-recover ng karagatan mula sa walang habas na pangingisda roon. Sa taya ng mga otoridad, aabot sa 30 Chinese fishing vessels ang nangisda sa Panatag Shoal nitong mga nakaraang linggo. Mag-impose sila ng ban doon sa mga kababayan nila na sila nag-harvest. Bakit di natin welcome yung ban yan? So, makaka-recover lalo na itong Panatag Shoal. So thank you. I-impose sila doon sa mga tao dahil sa totoo lang, mas konti yung ating mga ngisda na pupunta dyan. Pero ang Department of Foreign Affairs hindi raw kinikilala ang fishing ban ng China sa mga bahaging sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunman, base na rin sa desisyon ng Pangulo, makakabuti na rin daw na magkaroon ng sariling fishing ban ng Pilipinas para hindi maubos ang mga yamang dagat. Our position is we do not recognize China's fishing ban inasmuch as portions of the ban encompass our Exclusive Economic Zone. It would be advisable for us to issue our own fishing ban for a period of time to replenish our fish stock. Samantala, ibinalita ng Pangulo na may pinatutunguhan na raw ang pag-uusap ng dalawang bansa. Pero ngayon naman kung nagkakaroon ng liwanag, it's still too early to say na lumiwanag na ang sitwasyon. Pero at least medyo mas nalalapit tayo sa pagliwanag ng sitwasyon at pag-resolve nga nito in using diplomatic means, which was what we stated from the very beginning. Pero habang wala pang linaw ang lahat, tuloy ang mga protesta sa iba't ibang panig ng mundo. Sa San Francisco sa California, naka-full uniform pa ang mga 100 Filipino veterans ng World War II. Sa Los Angeles naman, sinugod ng mahigit 30 leaders ng Filipino-American organizations ang Chinese consulate doon. Nagprotesta rin ang ilang Pilipino sa Chinese Embassy sa Washington, D.C. Hindi naman daw papayag ang mahigit 200 Pilipinong nagprotesta sa Paris sa patuloy na panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sa Rome, nakiisa na sa protesta ng mga Filipino community leaders ang ilang Italiano at iba pang lahi. Nauna nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na pinapalala lang ng mga pagkilos ang tensyon. Chino Gaston, GMA News.